Lumaki ako at ang aking 8 kapatid sa probinsya. Mahina ang katawan ng nanay ko at hindi siya makapagtrabaho. Habang hindi nag-aasikaso sa bahay ang tatay ko at wala siyang pinagkakakitaan. Pagsasaka lang ang kinabubuhay namin. Pinagtatawanan ng lahat ng tao sa paligid namin ang nanay at tatay ko dahil wala silang mga kasanayan. At tinahamak kami maging ng mga kamag-anak namin at ayaw nilang maiugnay sa amin. Habang lumilipas ang panahon, nadama kong dahil kasama ako sa pamilyang ito, mababa ang katayuan ko sa lipunan at mababang uri ako ng tao. Hindi ako nangangahas na makipag-usap sa ibang tao kahit kapag lumalabas ako. Nang mapakasal ako, isang ordinaryong trabahador ang napangasawa ko. Mas may potensyal ang lahat ng kasamahan niya kaysa sa kanya. At tuwing nakikita nila kami, nagyayabang sila. Minsan ay kinukutya o pinagsasabihan pa nila kami. Napakabigat niyon sa akin at ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Pero nang simula ako manalig sa Diyos at magbasa ng mga salita niya, nabatid ko ang mga maling pananaw ko at gumaan ang puso ko. Noong 2021, sinimulan kong ipalaganap ang ebanghelyo. Kalaunan, nakakilala ako ng mga potensyal na tatanggap ng ebanghelyo ng mga boss o politiko. Lahat sila ay may katayuan at posisyon. Nakaramdam ako ng pagpipigil. Naisip ko na mahirap ang pamilya ko, na wala akong kaalaman o katayuan, at na hindi ako bagay na makitungo sa mga taong ito na may mataas na katayuan at posisyon. Subalit na pagtanto kong tungkulin ko ito, na hindi ko ito pwedeng ipagpaliban. Kaya nagdasal ako sa Diyos at sinabi kong handa akong gawin ito. Isang beses, naghahanda ako para ipalaganap ang ebanghelyo sa isang babaeng boss. Nang malaman niyang trabahador ako, tumanggi siya. Sinabi niyang, "Huwag mo na siyang papuntahin dito. Nakikipagkita lang ako sa mga taong may katayuan at marangal." Nang marinig ko ang mga salitang ito, sobra ko itong dinamdam. Inisip ko, mababa ang katayuan at posisyon ko. Na hindi ako nararapat na kitain ng isang potensyal na tatanggap ng ebanghelyo. Paano kung may palalaganap ang ebanghelyo? Kung may katayuan at posisyon ako, at kung mas maayos lang ng kaunti ang pamilyang pinanggalingan ko, siguro ay hindi ako hahamakin ng ibang tao ng ganito. Nang maisip ko ito, hindi ko na masyadong gustong ipalaganap ang ebanghelyo sa kanya. Gusto ko nang bumalik kung saan ako nakatira dati. Maraming tao roon ay mga kontraktwal na trabahador at halos kapareho ko lang sila ng katayuan at posisyon. Hindi nila ako hahamakin. Sinabi ko sa leader na mahirap ipalaganap ang ebanghelyo rito. Na mapera at maimpluwensya ang mga tao rito. Pero kontraktwal na trabahador lang ako. Kaya mahirap para sa akin makipag-ugnayan sa kanila. Dagdag pa, malubha ang pandemya at walang paraan na makatulong ako. Sumang-ayon ang leader. Pagkabalik ko, hindi ako nagnilay-nilay sa sarili, kaya hindi pa naayos ang usapin. Noong tag-init ng 2022, may isang pinaalis na nagbigay sa akin ng isang potensyal na tatanggap ng ebanghelyo mula sa isang denominasyon ng relihiyon. Nang nakipagkita ako sa taong pinaalis, inisip niyang hindi ako pino kung kumilos at simple ang pananamit ko. Kaya tinanong niya ako, "Kaya mo bang ipalaganap ang ebanghelyo? Naunawaan mo ba ang Biblia?" Hindi ko pa nababatid noon ang kahulugan ng sinabi niya, kaya tapat kong sinabi sa kanya. Nagpalaganap na ako ng ebanghelyo sa mga relihiyosong tao, at naunawaan ko ng kaunti ang Biblia. Nagpatuloy siya. Hindi naman sa hinahama kita.
Ang potensyal na tatanggap ng ebanghelyo ang gagawa niyon. May kaya ang pamilya niya at mataas ang katayuan at posisyon niya. Sobra kong dinamdam iyon noon. Iniisip ko, angkop at maayos ang suot ko. Hindi nga lang ako nakasuot ng marangyang damit, kaya niya ako hinahamak. Kung ganito ang potensyal na tatanggap ng ebanghelyo, tiyak nahahamakin niya ako. Walang binatbat ang katayuan at posisyon ko, at magiging mahirap ipalaganap ang ebanghelyo. Iniisip ko na kung maganda lang sana ang pinanggalingan ko, kung mas mataas lang sana ng kaunti ang katayuan at posisyon ko, at kung mapera at maimpluwensya lang sana ako, hindi magiging ganito kahirap ipalaganap ang ebanghelyo. Talagang nalungkot ako. Kaya nagdasal at naghanap ako sa Diyos. Iniling ko sa Kanya na gabayan ako para may matutunan akong aral. Habang naghahanap ako, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Habang ipinalalaganap ang ebanghelyo, madalas nakahaharapin ng isang tao ang gayong mga pangungutya, panlilibak, panunuya, at paninirang puri, o nalalagay pa nga siya sa mga mapanganib na sitwasyon. Ang ilang kapatid, halimbawa, ay tinutuligsa o dinudukot ng masasamang tao, at ang iba ay isinusumbong sa mga pulis, na siya namang ipinapasa sa pamahalaan. Ang ilan ay maaaring arestuhin at ikulong, samantalang ang iba naman ay maaari pang ang bugbugin hanggang sa mamatay. Nangyayari ang lahat ng bagay na ito. Ngunit ngayong alam na natin ang mga bagay na ito, dapat ba nating baguhin ang ating saloobin tungkol sa gawain ng pagpapalaganap ng ebanghelyo? Ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ay responsibilidad at obligasyon ng lahat. Anumang oras, anuman ang ating marinig o makita, o anumang klase ang pagtrato sa atin, kailangan ay palagi nating panindigan ang responsibilidad na ito ng pagpapalaganap ng ebanghelyo. Anuman ang sitwasyon, hindi natin dapat isuko ang tungkuling ito dahil sa pagiging negatibo o sa kahinaan. Ang tungkuling ipalaganap ang ebanghelyo ay hindi mapayapang paglalayag, kundi puno ng panganib. Kapag nagpalaganap ka ng ebanghelyo, hindi ka haharap sa mga anghel o sa mga taga-ibang planeta o mga robot. Haharap ka lamang sa masama at tiwaling sangkatauhan, sa buhay ng mga demonyo, sa mga halimaw. Lahat sila ay mga taong nabubuhay sa masamang lugar na ito, sa masamang mundong ito. Sila ay lubhang nagawang tiwali ni Satanas at lumalaban sa Diyos. Sa makatuwid, sa proseso ng pagpapalaganap ng ebanghelyo, tiyak na naroon ang lahat ng uri ng panganib. Maliban pa sa walang katuturang paninirang puri, panunuya, at mga di pagkakaunawaan na madalas nang mangyari. Kung talagang itinuturing mo ang pagpapalaganap ng ebanghelyo na isang responsibilidad, isang obligasyon, at bilang tungkulin mo, magagawa mong ituring ng tama ang mga bagay na ito at mapamamahalaan pa ng tama ang mga ito. Hindi mo susukuan ang iyong responsibilidad at ang iyong obligasyon, ni hindi ka lilihis mula sa iyong orihinal na layunin na ipalaganap ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos dahil sa mga bagay na ito. At hindi mo isasantabi ang responsibilidad na ito, sapagkat ito ang tungkulin mo. Paano dapat unawain ang tungkuling ito? Ito ang halaga at pangunahing obligasyon ng buhay ng tao. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng gawain ng Diyos sa mga huling araw at ang ebanghelyo ng gawain ng Diyos ay ang halaga ng buhay ng tao. Sinasabi sa atin ng mga salita ng Diyos na sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, normal na makaranas ng pangungutya, panunuya, pangahamak at pamamahiya. Dahil lahat ng mga nakakaharap natin habang nagpapalaganap ng ebanghelyo ay mga taong ginawang tiwali ni Satanas.
Subalit kahit anong pang sitwasyon o paghihirap ang harapin natin, kailangan nating itaguyod ang responsibilidad na ipalaganap ang ebanghelyo. Noon, nang malaman kong ayaw akong makita ng potensyal na tatanggap ng ebanghelyo, pakiramdam ko na dahil walang binatbat sa kanya ang katayuan at posisyon ko, at hahamakin at ipapahiya niya ako, mas mabuti pang huwag ko nang ipalaganap ang ebanghelyo sa kanya para maiwasan kong mapahiya. Pareho rin sa nangyari ngayong araw. Ordinaryo ang pananamit ko at wala akong katayuan at posisyon. Hinahamak ako ng ibang tao at pakiramdam ko, kung ipapalaganap ko ang ebanghelyo sa potensyal na tatanggap ng ebanghelyo, hahamakin at ipapahiya niya ako. Kaya umatras na ako dahil sa takot na maapektuhan ang dangal at pagpapahalaga ko sa sarili ko. Sinisi ko ito sa mahirap kong pinagmulan. Hindi ko napagtanto na labis na pagpapahalaga ito sa sarili. Na ang dahilan ng problema ay ang pagnanais ko ng reputasyon at katayuan. Naisip ko ang mga kapatid na inaresto at pinahirapan ng satanikong rehimen dahil sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Marami silang tiniis na paghihirap at halos mamatay na ang ilan. Subalit nagtitiwala sila sa Diyos at nakapaninindigan sa kanilang patotoo. Nang pinalaya sila sa bilangguan, ipinalaganap pa rin nila ang ebanghelyo at nagpatotoo sa Diyos. Kumpara sa kanila, walang sinabi itong mga pagdurusa ko. Nawala na ako ng ganang ipalaganap ang ebanghelyo dahil lang sa kaunting pagkapahiya. Napagtanto kong hindi ko tapat na ginagawa ang tungkulin ko. Wala talaga akong patotoo. Milyong-milyong salita nang ipinahayag ng Diyos sa kanyang gawain sa mga huling araw para iligtas ang mga nananalig ng tapat sa kanya at naghahanap sa kanyang pagpapakita. Bilang isang nilikha, dapat magmalasakit ako sa layunin ng Diyos. Ipalaganap ang ebanghelyo at magpatotoo sa Diyos. Hinahayaan ng mga taong marinig ang tinig ng Diyos at makita ang pagpapakita niya. Ito ang pinakamakatarungang bagay at ito ang misyon at responsibilidad ko. Bagamat maaari magdusa tayo ng kaunting paghihirap at mapahiya sa panahong ito, mahalaga at makabuluhan ang lahat ng ito. Ngayong nauunawaan ko na ang layunin ng Diyos, ayaw ko nang tumakas o umatras. Paano man ako hamakin o ipahiya ng potensyal na tatanggap ng ebanghelyo, dapat kong bitiwan ang dangal ko at tuparin ang tungkulin ko. Kasabay nito, napagtanto ko rin na pagkatapos gawing tiwali ni Satanas ang sangkatauhan, tinitingnan lamang nila ang panlabas na anyo ng tao, kung may katayuan at posisyon ba ito. Kung may katayuan at posisyon ito, titingalain at irerespeto ito ng mga tao. Pero kung wala itong katayuan at posisyon, pera at impluwensya, hahamakin ang taong ito. Lahat ng ito ay dahil ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Hinamak ako ng taong pinaalis at ng potensyal na tatanggap ng ebanghelyo dahil sa katayuan at posisyon ko. Normal ito. Nang mapagtanto ko ito, nagbago na ang aking kalagayan. At kalaunan, nakausap kong muli ang taong pinaalis at handa na siyang makipagtulungan. Nakausap ko siya at natuklasan kong may mga kakatwa siyang pagkaunawa at pinanghahawakan niya ang mga kuro-kuro at imahinasyon niya. Kinailangan naming tumigil. Pero nakilala ko ang sarili ko dahil sa mga sitwasyong ito. Pagmamahal ito ng Diyos. Pagkatapos nito, binasa ko ang ilang sipi sa mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng ilang kaalaman tungkol sa kalagayan ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Anuman ang iyong pagkakakilanlan o katayuan, lahat ito ay pauna ng itinakda ng Diyos. Anuman ang uri ng pamilya o pinagmulan na pamilya, ang pauna ng itinakda ng Diyos para sa iyo.
Ang pagkakakilanlang namamana mo mula rito ay hindi nakakahiya at hindi rin marangal. Ang prinsipyo ng kung paano mo itinuturing ang iyong pagkakakilanlan ay hindi dapat nakabatay sa prinsipyo ng karangalan at kahihiyan. Sa anumang uri ng pamilya ka inilalagay ng Diyos, sa anumang uri ng pamilya kanya tinutulutan na manggaling, isa lamang ang pagkakakilanlan mo sa harap ng Diyos. At iyon ay ang pagkakakilanlan ng isang nilikha. Sa harap ng Diyos, isa kang nilikha. Kaya sa mga mata ng Diyos, kapantay ka ng sinuman sa lipunan na may naiibang pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan. Lahat kayo ay miyembro ng tiwaling sangkatauhan, at lahat kayo ay mga taong nais na iligtas ng Diyos. At syempre, sa harap ng Diyos, lahat kayo ay may parehong pagkakataon na gampanan ang inyong mga tungkulin bilang mga nilikha. At lahat kayo ay may parehong pagkakataon na hangarin ang katotohanan at makamit ang kaligtasan. Sa antas na ito, batay sa pagkakakilanlan ng isang nilikha na ibinigay sa iyo ng Diyos, hindi mo dapat tingnan bilang mataas ang sarili mong pagkakakilanlan at hindi mo rin ito dapat maliitin. Sa halip, dapat mong ituring ang iyong pagkakakilanlan na nagmumula sa Diyos, na siyang pagkakakilanlan ng isang nilikha, nang tama at magawang makisama ng maayos at patas sa sinumang tao, at ayon sa mga prinsipyong itinuturo at ipinapayo ng Diyos sa mga tao. Anuman ang katayuan o pagkakakilanlan ng ibang tao sa lipunan, at anuman ang iyong sariling katayuan o pagkakakilanlan sa lipunan, ang sinumang pumapasok sa sambahayan ng Diyos at humaharap sa Diyos ay may iisang pagkakakilanlan lamang: ang pagiging isang nilikha. Sa makatuwid, iyong mga may mababang katayuan at pagkakakilanlan sa lipunan ay hindi dapat makaramdam ng pagiging mas mababa. Mayroon ka mang talento o wala, gaano man kahusay ang iyong kakayahan, at mayroon ka mang abilidad o wala, dapat mong bitiwan ang iyong katayuan sa lipunan. Dapat mo ring bitiwan ang mga ideya o pananaw tungkol sa pagraranggo at pagmamarka ng mga tao o pag-uuri sa kanila bilang respetado o mababa batay sa kanilang pinagmulang pamilya at kasaysayan ng pamilya. Hindi ka dapat makaramdam ng pagiging mas mababa dahil sa mababa mong pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan. Dapat kang matuwa na bagamat hindi gaanong makapangyarihan at kamangha-mangha ang pinagmulan ng iyong pamilya at mababa ang katayuan na minana mo, hindi ka tinalikuran ng Diyos. Mula sa dumi at alikabok ay itinataas ng Diyos ang mga taong may mababang loob at binibigyan kanya ng parehong pagkakakilanlan, ang pagkakakilanlan ng isang nilikha, katulad ng sa ibang tao. Sa sambahayan ng Diyos at sa harap ng Diyos, ang iyong pagkakakilanlan at katayuan ay kapantay ng sa lahat ng ibang taong hinirang ng Diyos. Sa sandaling mapagtanto mo ito, dapat mong bitiwan ang pakiramdam ng pagiging mas mababa at itigil na ang pagkapit dito. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, talagang naantig ako. Dati, inakala ko na marangal ang mga taong may mataas na katayuan sa lipunan at may kaya ang pamilya, na nabibilang sila sa mga taong matataas ang uri, at na ang mga walang katayuan at posisyon ay mga mababang uri at hamak. Hindi naaayon sa katotohanan ang pananaw na ito. Mula pagkabata ko, mahirap na ang pamilya ko. Hindi ako nakapag-aral sa magagandang paaralan at hindi ako natuto ng mga kasanayan. At hinahamak ako ng ibang tao mula pagkabata hanggang pagtanda ko. Nang magpakasal ako, mahirap din ang napangasawa ko at walang katayuan sa lipunan. Pakiramdam ko ay napakababa ng katayuan at posisyon ko. At pakiramdam ko ay sobrang hamak ako.
at kinainggitan at iginalang ko ang mga may katayuan at posisyon. Pagkatapos kong manalig sa Diyos, dahil trabahador ako, ayaw ng potensyal na tatanggap ng ebanghelyo na ipalaganap ko sa kanyang ebanghelyo, kaya mas lalo akong napigilan. Naniwala akong dukha ang pinagmulan ko, mababa ang katayuan ko, at ipapahiya lang ako ng iba. At magiging mahirap na ipalaganap ang ebanghelyo, kaya ginusto kong tumakas at umatras. Sa katunayan, sa mga mata ng Diyos, lahat ng tao ay nilikha. Mayroon silang pare-parehong katayuan at posisyon at walang itinuturing na matataas o mabababa. Inuuri ng mga tao ang sarili nila batay sa pinagmulang pamilya at katayuan sa lipunan. Pero tinatrato ng Diyos ng pantay ang lahat ng tao. Kailangan lamang tanggapin ng mga tao ang katotohanan para iligtas sila ng Diyos. Isa akong nilikha, kaya dapat kong tuparin ang tungkulin ko. Huwag magpapigil sa katayuan at posisyon. Pagkatapos, ipinakita sa akin ng isang brother ang isang sipi ng mga salita ng Diyos at naantig ako nito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, pag-isipan mo ito. Paano mo dapat harapin ang halaga, katayuan sa lipunan at pinanggalingang pamilya ng tao? Ano ang tamang saloobin na dapat mong taglayin? Una sa lahat, dapat mong makita mula sa mga salita ng Diyos kung paano niya hinaharap ang usaping ito. Sa ganitong paraan ka lamang makauunawa sa katotohanan at hindi gagawa ng anumang bagay na kumukontra sa katotohanan. Kaya, paano ba itinuturing ng Diyos ang pinanggagalingang pamilya, katayuan sa lipunan, edukasyon sa hinaharap, at ang yaman na taglay ng isang tao sa lipunan? Kung hindi mo nakikita ang mga bagay-bagay batay sa mga salita ng Diyos, at hindi mo magawang pumanig sa Diyos at tanggapin ang mga bagay-bagay mula sa Diyos, tiyak na magiging malayo ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay-bagay kumpara sa nilalayo ng Diyos. Kung hindi gaanong malaki ang diferensya, kung may kaunting pagkakaiba lamang, hindi iyon problema. Ngunit kung ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay-bagay ay lubos na kumukontra sa nilalayo ng Diyos, kung gayon ay taliwas ito sa katotohanan. Para sa Diyos, ang ibinibigay niya sa mga tao at kung gaano karami ang ibinibigay niya ay depende na sa Kanya. At ang katayuan ng mga tao sa lipunan ay inorden din ng Diyos at tiyak na hindi gawa-gawa ng mga tao lamang. Kung idinudulot ng Diyos na magdusa sa pasakit at kahirapan ang isang tao, nangangahulugan ba ito na walang pag-asang maligtas ang taong iyon? Kung mababa ang halaga niya at mababa ang kanyang katayuan sa lipunan, hindi ba siya ililigtas ng Diyos? Kung mababa ang kanyang katayuan sa lipunan, mababa rin ba ang katayuan niya sa mga mata ng Diyos? Hindi ibig sabihin na ganoon. Saan ito nakasalalay? Nakasalalay ito sa landas na tinatahak ng taong ito, sa kung ano ang kanyang hinahangad, at sa kanyang saloobin sa katotohanan at sa Diyos. Kung napakababa ng katayuan ng isang tao sa lipunan, kung dukha ang kanyang pamilya at mababa ang kanyang pinag-aralan, subalit nananampalataya siya sa Diyos ng praktikal at mahal niya ang katotohanan at ang mga positibong bagay. Kung gayon, sa mga mata ng Diyos, mataas ba o mababa ang kanyang halaga? Kapaki-pakinabang ba siya o walang kwenta? Siya ay kapaki-pakinabang. Kung titingnan ito mula sa ganitong perspektiba, saan nakasalalay ang halaga ng isang tao? Kung ito ba ay mataas o mababa, at marangal ba o hamak? Nakasalalay ito sa kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. Kung nakikita ka ng Diyos bilang isang taong naghahangad sa katotohanan, kung gayon, ikaw ay may halaga at kapaki-pakinabang.
Isa kang kapaki-pakinabang na instrumento. Kung nakikita ng Diyos na hindi mo hinahangad ang katotohanan at hindi ka taus-pusong gumugugol ng iyong sarili para sa Kanya, kung gayon, ikaw ay walang halaga at hindi ka pakipakinabang. Isa kang hamak na instrumento. Kahit gaano kataas ang iyong pinag-aralan o ang iyong katayuan sa lipunan, kung hindi mo hinahangad o nauunawaan ang katotohanan, hindi kailanman magiging mataas ang iyong halaga. Kahit pa maraming tao ang sumusuporta, pumupuri at humahanga sa iyo, isa ka pa rin kalait-lait na sawing palad. Kaya, bakit ganito ang tingin ng Diyos sa mga tao? Bakit ang isang marangal na tao na may napakataas na katayuan sa lipunan, na pinupuri at hinahangaan ng napakaraming tao, na may napakataas na prestihiyo pa nga, ay nakikita ng Diyos bilang hamak? Bakit ganap na salungat ang paraan ng pagtingin ng Diyos sa mga tao kumpara sa mga pananaw ng mga tao tungkol sa iba? Sinasadya ba ng Diyos na salungatin ang mga tao? Siyempre hindi. Ito ay dahil ang Diyos ay katotohanan. Ang Diyos ay katuwiran. Samantalang ang tao ay tiwali at walang katotohanan o katuwiran. At sinusukat ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling pamantayan. At ang kanyang pamantayan sa pagsukat sa tao ay ang katotohanan. Naunawaan ko mula sa mga salita ng Diyos na ang mga lugar at pamilyang kinagisnan ng isang tao ay pawang inorde ng Diyos. Hindi mapipili ng mga tao ang mga ito, kaya dapat magpasakop ang mga tao sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Hindi tinitingnan ng Diyos ang katayuan sa lipunan o ang pinag-aralan ng mga tao, kung mataas ba o mababa ang mga ito. Tinitingnan niya kung maisasagawa ba ng mga tao ang kanyang mga salita at magagawa ang kanilang tungkulin ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Kung may mataas na katayuan sa lipunan ng isang tao at maayos ang pinagmulan niyang pamilya, pero hindi niya hinahangad o tinatanggap ang katotohanan, hindi siya ililigtas ng Diyos. Kung walang kaalaman o katayuan ng isang tao, pero minamahal niya ang mga positibong bagay, tinatanggap ang katotohanan, at kumikilos ng ayon sa mga salita ng Diyos, papahalagahan siya ng Diyos kung ganoon. Tinitingnan ng Diyos ang puso ng mga tao at ang saloobin nila sa katotohanan. Gaano man kataas ang katayuan ng isang tao sa lipunan, kung magagawa niyang harapin ang Diyos, basahin ang kanyang mga salita, hangaring makilala ang Diyos, at tuparin ang tungkulin ng isang nilikha, marangal siya sa mga mata ng Diyos. Lahat ng hindi humaharap sa Diyos ay hamak at walang halaga. Dahil maitataas ako ng Diyos at matatanggap ko ang biyaya niya, at tinutupad ko ang tungkulin ng isang nilikha, dapat kong pahalagahan ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos na tuparin ang aking tungkulin. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Hindi mahalaga kung ang iyong pamilya ay naghahatid sa iyo ng kaluwalhatian o kahihiyan, o kung ang katayuan sa lipunan na iyong namana mula sa iyong pamilya ay marangal o mababa. Sa iyong pananaw, hanggang ganito lang ang pamilyang ito. Hindi ito ang nagtatakda kung mauunawaan mo ba ang katotohanan, kung magagawa mo bang hangarin ang katotohanan, o kung magagawa mo bang tahakin ang landas ng paghahangad sa katotohanan. Sa makatuwid, hindi ito dapat ituring ng mga tao bilang isang napakahalagang bagay, dahil hindi ito ang nagtatakda sa kapalaran ng isang tao, ni sa kinabukasan ng isang tao. At lalo namang hindi ito ang nagtatakda sa landas na tatahaki ng isang tao. Ang sarili mong damdamin at pananaw sa iba ang kaya lamang itakda ng pagkakakilanlan na iyong namana mula sa iyong pamilya. Hindi mahalaga kung ang pagkakakilan ng namana mo mula sa iyong pamilya ay isang bagay na kinasusuklaman mo o isang bagay na karapat-dapat na ipagmalaki.
Hindi nito maitatakda kung magagawa mo bang tahakin ang landas ng paghahangad sa katotohanan o hindi. Kaya, pagdating sa paghahangad sa katotohanan, hindi mahalaga kung anong uri ng pagkakakilanlan o katayuan sa lipunan ang namamana mo mula sa iyong pamilya. Kahit na ipinararamdam sa iyo ng pagkakakilanlang namana mo na ikaw ay nakatataas at mapalad, wala itong kabuluhan. O, kung nagbibigay ito sa iyo ng kahihiyan, kababaan, at kawalan ng kumpiyansa sa sarili, hindi ito makakaapekto sa iyong paghahangad sa katotohanan. Hindi ba totoo ito? Hindi ito makakaapekto sa iyong paghahangad sa katotohanan ni katiting. Ni hindi ito makakaapekto sa iyong pagkakakilanlan bilang isang nilikha sa harap ng Diyos. Bagkus, anuman ang pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan ang namana mo mula sa iyong pamilya, mula sa pananaw ng Diyos, ang lahat ay may parehong pagkakataon na mailigtas. At ginagampanan nila ang kanilang tungkulin at hinahangad ang katotohanan ng may parehong katayuan at pagkakakilanlan. Ang pagkakakilanlang namana mo mula sa iyong pamilya, marangal man ito o nakakahiya, ay hindi nagtatakda sa iyong pagkatao o sa landas na iyong tatahakin. Gayunpaman, kung masyado mo itong binibigyan ng pagpapahalaga at ituturing ito bilang isang mahalagang bahagi ng iyong buhay at pagkatao, kung gayon, mahigpit mo itong panghahawakan. Hinding-hindi ito bibitiwan at ipagmamalaki pa ito. Kung ang iyong namanang pagkakakilanlan mula sa iyong pamilya ay marangal, ituturing mo itong isang puhunan. Samantalang kung mababa ang pagkakakilanlang namana mo mula sa iyong pamilya, ituturing mo itong isang kahiyahiyang bagay. Marangal, dakila, o kahiyahiyaman ang pagkakakilanlang namamana mo mula sa iyong pamilya, iyon ay personal mo lang na pangunawa at resulta lamang ng pagtingin sa isyu mula sa perspektiba ng iyong tiwaling pagkatao. Sariling pakiramdam, pandama, at pangunawa mo lang ito, na hindi naaayon sa katotohanan at walang kinalaman sa katotohanan. Hindi ito puhunan sa iyong paghahangad sa katotohanan at, syempre, hindi ito hadlang sa iyong paghahangad ng katotohanan. Kung marangal at nakatataas ang iyong katayuan sa lipunan, hindi ito nangangahulugan na puhunan ito para sa iyong kaligtasan. Kung mababa at hamak ang iyong katayuan sa lipunan, hindi ito nangangahulugan na ito ay isang hadlang sa iyong paghahangad sa katotohanan, lalong hindi ito isang hadlang sa iyong paghahangad sa kaligtasan. Pagkatapos kong basahin ang salita ng Diyos, napagtanto ko na ang pamilya at katayuan sa lipunan ay walang kinalaman sa pananalig sa Diyos, paghahangad sa katotohanan, at pagtanggap sa kaligtasan ng mga tao. Dagdag pa rito, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay walang kinalaman sa katayuan at posisyon ng isang tao, kundi may kinalaman ito sa saloobin niya sa kanyang tungkulin, pati na rin kung malinaw niyang maibabahagi at mapatototohanan ang gawain ng Diyos habang ipinalalaganap ang Ebanghelyo. At kung tapat bang nananampalataya sa Diyos ang mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo. Dahil ang mga tapat lang na nananampalataya sa Diyos ang tupa ng Diyos. At sila lang ang didinig at makauunawa sa tinig ng Diyos. Naalala ko ang isang brother sa isang pelikula ng Ebanghelyo na isang paring Katoliko na may mataas na katayuan at posisyon. Nang ipalaganap ng mga kapatid ang Ebanghelyo sa kanya, hindi niya tiningnan ang katayuan at posisyon nila. Bagkus ay pinakinggan niya ang mga salita ng Diyos at naging handa siyang maghanap at magsiyasat. Natukoy niyang tinig ito ng Diyos at tinanggap niya ito. Nalaman kong ang gustong marinig ng mga tapat na mananampalataya ay ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit madalas ako napipigilan ng mababa kong katayuan at posisyon ay dahil walang lugar sa puso ko ang Diyos.
at hindi ko tiningnan ang mga bagay batay sa mga salita ng Diyos. Sa puntong ito, naunawaan ko na isa akong nilikha at responsibilidad at obligasyon ko ang ipalaganap ang Ebanghelyo. Mataas man o mababa ang katayuan at posisyon ng isang potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo, lahat sila ay mga taong ginawang tiwali na kailangan ng pagliligtas ng Diyos. Ang responsibilidad ko ay ang patotohanan ang sinasabi at ginagawa ng Diyos. Pagdating sa kung tatanggapin ba nila ito o hindi, nakadepende na iyon sa kung sila ba ay mga tupa ng Diyos. Kung mga tupa sila ng Diyos, likas nilang maririnig at mauunawaan ang tinig ng Diyos. Noong Agosto ng 2023, hiniling sa akin ng isang sister na ipalaganap ang Ebanghelyo sa isang potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo. Nang malaman kong mayaman at maimpluwensya ang pamilya ng tatanggap ng Ebanghelyo at na opisyal ng militar ang isang kapamilya nito, ang una kong naisip ay na mababa ang katayuan at posisyon ko, na napakalayo ng agwat namin at hindi ko kayang makipagtulungan. Paano kung hamakin niya ako at ayaw niya makinig sa pagpapatotoo ko? Naisip ko ang pakiramdam noong kinutsa at hinamak ako noon. Kaya ayaw ko talagang makiugnay sa mga may mataas na katayuan. Pagkatapos ay naisip ko ang mga salitang ito ng Diyos. Kung gayon, paano tinitingnan ng Diyos ang pinagmula ng pamilya, katayuan sa lipunan, at taas ng pinag-aralan o kayamanan na nakakamit ng isang tao sa lipunan? Kung hindi mo ginagamit ang mga salita ng Diyos bilang batayan para sa lahat ng bagay, at hindi ka makakatayo sa kanyang panig upang tumanggap ng anumang bagay mula sa kanya, tiyak na magkakaroon ng agwat sa pagitan ng iyong mga pananaw sa mga bagay-bagay at sa mga layunin ng Diyos. Napagtanto kong napipigilan pa rin ako dahil sa katayuan at posisyon, na dapat kong tingnan ang mga bagay batay sa mga salita ng Diyos. Kahit na gaano pa kataas ang katayuan at posisyon ng potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo, sa mga mata ng Diyos, lahat tayo ay mga nilikha. Pare-pareho ang tiwaling disposisyon nating lahat, at kailangan nating lahat ang pagliligtas ng Diyos. Kailangan ko lang magtiwala sa Diyos at gawin ang makakaya ko para makipagtulungan. Kung tatanggapin ba ang Ebanghelyo ng potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo, nasa mga kamay na iyon ng Diyos. Nang maisip ko ito, hindi na ako napigilan. Kalaunan, nang ipinalaganap ko ang Ebanghelyo sa tatanggap ng Ebanghelyo, nakadama ako ng labis na kapayapaan. Inisip ko lang kung paano siya matatamo. Sino mag-aakalang buong lugod niya kaming patutuluyin? Binasa ko sa kanya ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ibinahagi at pinatotohanan ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Nakinig siya at nakaunawa. Nang magbahagi ako ng pang-4 na beses, sinabi niya, "Sister, nasisiyahan ako makinig sa pangangaral mo. Bukas ang bahay ko para sa iyo araw-araw. Kung magsasama ka ng mga tao para sa pagtitipon, pumunta ka sa bahay ko sa 5 palapag. Dadalhin kita roon ngayon." Nang makita kong maliban sa hindi niya ako binaliwala, bagkus ay handa pa siyang siyasati ng gawain ng Diyos, naantig ako ng sobra. Nakita kong pinakikinggan ng mga tapat na nananalig sa Diyos ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan. At kailangan lang nating magbahagi ng malinaw at patotohanan ang gawain ng Diyos para magkamit ng mga resulta. Kung mga tupa sila ng Diyos, maririnig at mauunawaan nila ang tinig ng Diyos at makakalapit sila sa Diyos. Hindi mahalaga kung ano ang katayuan at posisyon nila sa lipunan. Kalaunan, habang ipinalalaganap ang Ebanghelyo, kapag nakakaharap ko ang mga potensyal na tatanggap ng Ebanghelyo na may mataas na katayuan at posisyon, sinusuri ko batay sa mga salita ng Diyos at prinsipyo
kung maaari bang ipalaganap ang ebanghelyo sa kanila. Kung tapat silang nananampalataya sa Diyos, nakikipagtulungan ako ng buong puso, nagbabahagi at nagpapatotoo sa gawain ng Diyos. Hindi na ako napipigil ng katayuan at posisyon at gumaan ang puso ko. Salamat sa Diyos.